honor ourselves for being women. You have to remember, nanay si Mother Earth. Being a mother, it pains me na pwedeng akunin na lang natin yung lahat ng pain. Huwag lang yung bata. Kung tingin natin gano'n ang progreso ng buhay, every time na meron tayong, di ba, every time merong pabalik, paloob, or pahinga, panghihina, ano nangyayari sa atin? Hinuhusgahan natin ang mga sarili natin. Dahil hindi, nainda ko na to dati, nangyari na to, bakit umulit na naman? Nasaktan na ako ng ganito, bakit umulit na naman na gano'n? Bakit hindi naman pa gano'n ang galaw eh? Paikot, babalik at babalik siya hanggat hindi natin nahaharap. Bakit nga ba bumabalik tong sitwasyon na to? Hinahawakan natin yung sakit ng matagal na panahon because it becomes a right to us, an identity to tell ourselves we were good. Ngayon, pagka hindi mo yung sinabi, akala natin maliit lang na bagay, pero alam po ninyo, lumalaki yun. Lumalaki yun. Yung waves of emotion parang nasa akin. Kailangan kapag malungkot ako lang yon. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanila. Pero minsan, tama nga po yung sinasabi po ninyo na ang emotions natin, na itatago natin, kaya natin itago. Kasi nasa isip natin, kaya natin lahat. Pero hindi eh. Pwede natin sabihin, malakas ako. Mabuti akong ina. Pero hindi na nanggagaling sa sugat. Nanggagaling na sa pagmamahal ko sa akin. So kung hindi natin sasabihin sa anak natin na mali yung ginawa niya, hindi rin siya magkukupo. Kikin-kimi lang natin yung okay lang kasi anak mo naman yun, yung ganon. Sino dito ang kailangan maging zombie o maging manhid to survive? Confusion, overwhelm, anger, apathy, and shame. Meron po bang konting nahirapan tumukoy ng pagkakaiba nung 5 na yon? Based sa experience ko, parang tumuglang eh. Parang tinumuglang siya eh. Kung ano bang ang issue ko eh, paano mo maging mabuting nanay? So, papasok yun eh. Pag naramdaman ko hindi ako mausay ni nanay, malulungkot ako eh. Magkakaroon ako ng galit, mahihiya ako. So, para sa akin, mayroong instances sa buhay natin na tinumuglang siya eh. Kung ang issue may pagiging nanay, tuhog yan. Ang sugat ay sugat. Ang damdamin ay damdamin. Pain, hurt, is hurt. We have to understand that every pain deserves to be felt. Nagkaroon tayo ng kamalayan. Ang nangyayari sa atin, kahit na bumabalik tayo sa nangyari, hindi tayo nasa loob ng kwento. Maaalala mo ba lang, galit ka na kaagad, maiiyak ka na, mahihiya ka na. You're reliving the experience instead of recounting or remembering it from a point of awareness. Akala natin madalas, humility is not shame. Pero maraming mukha ang humility na shame pala yun. Nagpapakumbaba ka kasi ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Pag-asa po actually is tayo ang nagdadala ng ilaw sa loob ng dilim. How? Paano? Palayain mo muna yung sarili mo. Kasi kung hindi ka malaya, hindi mo makukuha yung light na yun. And then, maglaya natin. Babalikan natin yung dilim. Para kung ano yung natira, pwede mong palayain. Because we all deserve to be free. That's the greatest gift. So God's greatest gift to you is your life. Yes? Yes. Your greatest gift to God is your own freedom.
Wala ko like parang, wala namang problema, masaya ako, mahal ko yung sarili ko, ganyan akong yabang ko pa. Tapos, biglang doon ko lang naalala na oo nga pala, meron pala akong tinoon a long time ago. Nakalimutan ko lang siya na may nangyari palang ganun. Tsaka ako siya inamin unti-unti sa sarili ko na totoong may ganun. Ang hirap nun eh. Sobrang mahirap kasi yung pag-aamin. Ang hirap-hirap kalaban ng sarili. Dito sa ginagawa natin ngayon, hindi na natin kakalabanin yung sarili natin. Kakaibiganin natin siya, mamahalin natin siya, yung buong tayo, yung dark, yung light, yung mga dati pa nating binabaon. Kilalanin natin siya, okay lang yung nangyari na yun, wala ka pang alam dati. Ngayon, pwede na natin siya pag-usapan kasi napaka-safe ng space na to eh. Itutuloy ba natin itong movement na to? Yes! Sa ating mga barangay? Yes! Sa Antipolo? Yes! At sa buong Pilipinas? Yes! Rice Mother! Rice!